almost negative 50 ang lamig sa labas. Dinala ko na yung pang-trabaho kong gloves, kaya hindi ko na mapansin kung saan ko na ilagay yung gloves ko dahil talagang tumitining sa kamay mo yung lamig, sakit. Until na ramdam ko yung sakit ng kamay ko mga kamay. So kailangan ko magpainit. Ito naman ako dito sa Tim Hortons. Pero ang lamig lang talaga. Grabe mga kamamalamig ngayon. Mga kamama, negative 29. So ngayon mamaya iniisip ko kasi wala akong cord dun sa sasakyan ko, extension cord para isaksak ko to kasi kawawa yung mga sasakyan mga kamama. Grabe, isipin nyo yung kung wala kayong garahe, yung looban na garahe, yung talaga ipapasok mo sa loob yung sasakyan mo, tapos sa labas lang sila magdamag, diba? Grabe. Kahit even hindi naman talaga daw advisable na sabi din dun sa tropa natin, hindi naman din advisable talaga daw na start ka ng start ng sasakyan mo nang hindi mo naman pinapausad, talagang in-start mo lang. So delikado rin pala yun mga kamama, pwedeng masira din yung sa akin na. So may kaibigan tayo na naging ganun daw yung hobby na ini-start palagi kasi nga malamig, hindi na isasaksak, nasira yung sasakyan. So ang nangyari parang pina-overall, so parang nilinis yung niya kasi may mga dalo yan daw ng dyan na pag in-start mo lang, syempre hindi siya tumatakbo, diba? So hindi siya bumubuga or hindi siya naglalabas ng hangin na galing sa sasakyan. Nagmo-moist tuloy yung nagbabara yung mga kung ano man ang dapat mabara din sa loob ng mga yung labasan ng pag binubuksan mo yung sasakyan. Hindi ko ma-explain ng maayos pero yun na yun, nagbabara daw yun dahil nagpo-frozen. So kailangan mas maganda, advisable kung sakaling wag masyadong i-start yung sasakyan katulad ng ginagawa ko, lagi ko nga ini-start. So na-advisean ako na pag tinanong mo talaga mismo yung mekaniko, yun ang sasabihin daw talaga sa'yo. So na-advise sa akin, ganun ginawa ko. So ngayon iniisip ko ngayon yung paano ko sasaksak tong may extension ako nakita sa bahay, kaso nga lang yung harapan kasi ng bahay namin wala siyang butas na pwede mo ilabas yung kordon. Titingnan ko pa mamaya kung pwedeng ilagay sa may ilalim ng may pintuan para mailusot ko yung saksakan para magdamag nakasaksak to. So yun nga ang inaano ko, tinatarget ko ngayong araw dahil until Sunday gantong kalamig. As in mga kamama, alam mo yung naka-heater na ako dito sa loob ng sasakyan. Tinanggal ko tong gloves ko, ramdam ko yung lamig mga kamama. Umiipon yung lamig dito sa kamay ko. Ganun siya kalamig ngayon. Na sabihin natin sa tagal ko dito, siguro ito yung pinaka first time na naramdaman ko na sobrang lamig talaga. Sa almost 12 years ko dito sa Canada, ito na ata yung pinakamalamig na araw na may experience natin, yung sobrang extreme weather talaga. Pero nakita nyo naman sa labas mga kamama, maaraw naman siya, hindi naman siya mahangin. What more kung mahangin pa yan mga kamamaw, diba? Kung mahangin pa yan, matindi siguro ang lamig. Talagang ikaw tatama rin ka kasi ako, ang bala ko talaga, diba, usual pag sa day off, pag lumabas tayo, sinundo ko si Mrs. at sinundo ko siya, lagi ko kasama si Jacob. So ngayon, today, hindi ko siya pinasok sa daycare, hindi ko rin siya sinama. So, suddenly nandun siya sa ate niya at medyo malungkot na hindi kasama. Syempre gusto ko kasi pag depo kasama ko, saan ako magpunta kasama ko yung anak ko, gusto ko nakikita ko dahil syempre 2 days ko lang yan na talagang parang 24 hours na kasama yung bata. So ngayon kinalimutan ko muna yung lungkot na gano'n, inisip ko yung kalagayan ng bata, iniwanan ko muna siya sa bahay para mas safe siya doon dahil sobrang lamig. Kahit ito kanina ko pa actually nakadalawang start na ako, naka jacket na ako, naka double jacket na ako, suot ko pa tong pangtrabaho natin na pants na which is ito yung makapal, naka gloves pa ako. Pero hanggang ngayon, kung nandito kayo sa pwesto ko, mararamdaman nyo yung lamig ng panahon ngayon mga kamamaw. Sundo ko na sa misis, lamig no? Minus 48. Feels like. Pero yung mga kamamaw, 48. Pag ikaw lumabas ng bahay ng naka-t-shirt lang siguro, mag-stay ka sa labas ng bahay ng siguro 2 oras, ewan ko lang mga kamama kung ano pang mangyayari sa'yo, maninigas ka na sa lamig. Frostbite. Yung lang mga 5 minutes, 10 minutes. Kung torture, di ba? Kung mararamdaman mo ngayon, torture.
kung naglalakad ka, pwede pa kasi Nag-aano ka ng heat, ng init yung Oo. katawan mo. Pero hindi ka tatagal Nakatayo ka. kasi Grabe. hindi ka tatagal kasi mahangin. Oo. Parang pinupunit yung balat Tayo, mo. pero mo, nandito na tayo sa sasakyan mga kamamaw. At tagal ko nang ininit. Tagal ko nang ininit na itong sasakyan bago umalis. Grabe, hanggang ngayon, nasa paa ko yung ano. Oo, kasi dun sa mangyayari kasi sa ano mo yan, sa suot mo, sa lahat ng part ng katawan, pwera sa mukha, automatic yan. It's either sa kamay o sa may ilalim ng paa, dun magpupuntahan lahat ng ano, yung nararamdaman mo yun. Katulad yun, yung paa ko ngayon actually, medyo namumulikat siya dahil sobrang lamig. Eh, 3 araw pa nga ito, napagin ko nga. Buti na lang siya, day off na siya bukas until, so ay nakita niyo naman yung downtown. Yan. Kaninang umaga, nung lumabas ako, sobrang fog. As in, parang halos almost zero visibility. Mag-alas 8 yun yung para kang nasa, nasa haunted, mo yung Han City, ganun. Sobrang lamig. Ano na nga ako yung sinipon na ako na sobra. Paano hindi niya sinabing mag-vlog yung itsura ko? Ganda mo ngayon, paano ka di, Bakit sa cellphone mo, ba't ganito itsura ko? maganda ka, ikaw lang nagsabing ka. Kahapon, malamig na. Kasi ito rin. Malamig na kahapon. Pero sinugod ko yung Midtown kasi nga sinisipon ako. Kailangan ko ng rollers, yung, yung Di ba nagbabas ka pa, inhaler. Oo, inhaler kailangan ko yun. Tapos nagbabas ako. Kahapon, hindi ko kinaya ang magbas. Sabi ko, hindi ako magbabas kasi kung maghihintay ako ng ilang minuto sa May labas na lesbo sa station, ay may pulis. Ay, hindi ko na mahinapon. Dahan-dahan ka lang. So, yun nga, kung hindi ko kakayanin, kaya nag-taxi ako kahapon. Nag-ride ako, hindi ako May pwede. pulis mo na. Ito mo na lang sabi mo. Kasi may pulis, pinahinto ako ng pagkukwento. Baka daw matikitan siya. Hindi naman sa matikitan, ibig sabihin ayoko na lang di masita. Pero hindi naman ako masisita kasi hindi naman ako natingin sa camera. Tsaka hindi rin naman ako may ako ng cellphone. Para lang hindi masita baka maya ipahintuin pala. Pinahinto ka ng pulis dito, ilang minuto nga abutin bago matapos ang lahat So sayang ang oras. So yung kwento mo pala pag pumapasok ka kasi yan So mas ramdam niya yung yung winter ng Canada pag umuwi siya ng bahay kasi nagbabas siya So ramdam niya, pipila siya sa bus Yung kwento man yung mga Nako. pakaramdam Kaya mo nga ngayon. yung itong suot ko, ayan na, nakapakita ko lang mukha ko. Sensya na sa mukha ko kasi galing trabaho, di ba? Oo. Ngayon, kaya ako binili tong suot ko ngayon kasi kailangan ko ng makapal tsaka yung good quality na winter coat and kasi kapag nandun ka sa bus station, hindi ka tatagal talaga. Grabe, hindi ka tatagal. Yung pakiramdam na pinupunit yung balat mo. Tsaka ang tenga, di ba? Tapos, yun sa tenga okay lang kasi may tok ako Yun sa paa mo. Kasi hindi ka gumagalaw, nandun ka lang sa bus station. Tapos, sinasampal ka ng hangin. Tapos, parang magpa-frostbite na yung yung daliri mo sa paa, matindi. Tapos yung sipan mo naglalaban, tumutulog, tapos nag-yellow. Totoo yung mga kamamaw, na-experience ko yun. True story yun. Yung sobrang sinisipon ka talaga, tapos lumalabas yung sipon mo, every time na lumabas ang sipon mo sa ilong mo, nag-yellow. Kahapon lumabas ako ng building. Tapos kasi nga maglalakad ako galing sa papuntang Midtown. Tapos paglabas ko tumuloy yung sipon kaya 'di ba nga nagbabara na yung sipon yung ko. Lalo pang lalo ako hindi nakahinga. Lagi mahirap talaga. Sobrang ngayon. Ayan Ano sa nagkukwento sa Pilipinas, sabi ko summer lang yan. Niloloko ko yung mama ko, sabi ko summer lang yan. Pag dito, katulad yan sa Haguni kasi, di ba maraming fish pan dyan. Tapos nakapagtrabaho tayo sa nag-ilado tayo ng bangus. Eh dito, libre ang yelo nyo dito. Ilapag mo lang sa labas. Ay, hindi Wala, di talaga yung matindi. Sobra. Diba? As in, para kang ipakaramdam na nasa, sabi ko kay mama, yung pakaramdam mo para ka nasa Alaska, para ka nasa bundok. Ganun kalamig. Tsaka yung kamay ko nagda-dry na, puro band-aid na nga Puro band-aid kasi kahit na mag-cream ako, ang tawag doon yung
Wala yung mga Yung body, ang tag dito, hand lotion, wala, bali, wala. Sobrang tindi ng lamig. Tsaka ano talaga, mas magasarap talaga ngayon pag ano, katulad yung day pa. Day tayo ngayon. Ang masarap kainin talaga mga mama. Sabaw. Sabaw talaga. Wala nang ibang pwedeng maisip mo pag itong taglamig. Sabaw. Kaya bala ko nga sa kanya, iniisip ko sana magginisang munggo kami, tapos magsinigang na tilapia. So bali nakaano na yun. Siyempre ano tayo, diet pa rin tayo eh. Iniiwasan ko na yung mga pork eh. Yung talagang chicken beef tayo. Kanina nakapag-beef kami. Kasi yung anak namin ay nagda-diet na, so namili siya ng mga pagkain niya. Meron siyang steak tinoco. So inano ko na, niluto ko na yung steak kanina. Humingi ako isa. Ay naghati-hati kami actually, pati yung mga alaga natin nga sinati ako to sa akin eh. Si Jacob din, namamapak din ng steak kanina eh. Kinakain niya yung steak eh. Dinaanan kami dito sa Hampton. Yung tsura ng kalsada dito. Actually maganda naman ang ng mga kalsada ngayon. Naagapan nila na makaskas. Pero may mga part talaga ng kalsada na sobrang dulas talaga, kaya katulad yung mag-iingat din tayo. Malamig na, madulas na, nakakatamad lumabas. Sabi nga nila, in short, matulog ka na lang sa loob ng bahay mo. Oh, lamig. Kaya makakamamaw talaga, sabi ko kay misis, pagka ako dumating kami sa point na paritiro na kami, hapon pa yung kape ko, paritiro na kami, mga gantong panahon, mag-i-skip muna kami sa Canada, or punta na lang muna kami sa mga tropical country, pasyal muna kami para kahit papaano makaramdam ng init ng panahon. Kasi ang susunod na mararamdaman natin ng mainit ay mga bandang mga bandang June pa. Ay, naku, lamig. So ngayon, January pa lang. February, March, April, May, June. 5 months pa. 5 months pa para totaling maramdaman mo yung init talaga ng araw. Grabe. Lamig. Oh my God. Kaya talagang punta muna kami sa grocery store at hindi pwedeng hindi bumili ng pangsabaw para maibsan yung init at malagyan ng init ang ating mga katawan. Woo! Mga kamamo, dito kami sa kids hanggang ngayon umaano pa rin yan, pupulikat pa rin sa lamig. Ikaw ba, pag tumanda ka, anong plano mo? Gusto mo ring umiskapo? Alam mo, sige, ganito. Iiskapo ka? Ang pangarap ko kasi, pag tumanda na kami, Iwanan mo ako. set ko na yung annulment namin. Yeah. Hindi, joke lang. Ang gusto ko yung pakapi-kapi na lang Oo, kami. kape-kape sa Tapos, Tim Hortons. huwag mo iwan. Tapos yung yung gusto ko yung naghahalaman ako. Alam Wow. mo, matanda. Sana all. Anong alaman mo sa winter? Hindi, yung guys na ako sa garden. Tapos yun, pa-travel around the world. Gusto ko pumunta sa Petra, Jordan. Tapos Wow. sa Turkey. Tsaka, ayoko puntahan yung mga pinupuntahan nila. Oh, so ayan Jacob paglaki mo, alam mo na kung saan kami pupunta ng mami mo So, binata ka na ng mga panahon na yun, kaya ng mga ate mo, may mga sarili na kayong buhay. Kami na lang ang mag-e-enjoy. Yun mga kamamo, kasi Sila naman ang mag-work. ay sila namang mga OFW mga kamamo, pangarap talagang ganun mangyari. Hindi, tapos yung pauwi-uwi ka sa Pilipinas. Oo, di ba? Diba? Yung tama kasi pag matanda ka nandun ka na sa point na parang sabi nga nila nagawa mo yung responsibility mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, na siguro yung time para sa iyo. So yun ang pinaghahanda namin na hopefully mga kamamo maging stay healthy kaming dalawa. Mag-stay healthy kaming dalawa, ma-enjoy namin yung pagiging matanda namin. Kumbaga ba yung ligawan time ba namin ay wala mang nangyaring ganoon. Sa pagtanda namin, nandun yung moment yun. Doon namin ibabalik ang sparks. Oh, yun. Doon na kayo babalik yung spark. Sa ngayon, walang spark kay mga kamamo Walang sparks. Puro lobat
Puro lobat eh. Meron pang banat pa. Oy, pag malamig. Alam mo na, pag malamig, ano bang dapat Sabi gagawin? Pag malayo. malamig, hindi. Pag malamig, matutulog lang ka mga kamamaw. Mga kamamaw, ito yung mga ano namin ngayon. Ito, paborito ko to mga kamamaw. Yung Yung favorite. my new favorite, ano ko sa tinapay. Kasi minsan, para maiwasan ko talagang kumain ng mga bawal na pagkain, ito yung ano ko, pinapalaman ko na lang sa tinapay. So ito na, parang nagiging meal ko. Tapos yung paborito kong bread, ayan, palaman ko lang. And then ayan, kay Jacob, hindi mawawala kay Jacob, paborito niya yan. Siyempre sa mga alaga nating American Bullies, pinili ko rin shampoo. Yan. So ito, paborito ng dalaga namin, Greek na yogurt. Yan. Talagang pag ano eh, desidido ka nang mag-diet sa sarili mo eh. Ayan, may kimchi pa oh. Ayan, tapos bili na tayong gulay. Ayan, para kahit paano may sabaw tayo ngayong araw na to. Yung mga napamili mga mamaw, ayan, pandahit ko ngayong linggo, century tuna, mura siya, 197 isa. Tapos ayan, broccoli ko. So hindi mawawala yung itlog. Ayan, kumuha na ako ng mga extra large itlog kasi pag wala talaga tayong ulam, piprito ko lang yung itlog, sama ko lang sa tuna, or hard boiled egg ko lang yung itlog, samahan ko lang ng gulay. Ayan, bumili na tayo ng spinach para kung magsisinigang si misis. Ay ngayon ang lulutuin natin, ginisang munggo daw. Ayan, so meron tayong bangus. Walang tilapia dito sa Walmart eh. So nakita nyo naman, more on ano tayo, gulay tsaka isda ang ating ano. Siyempre binili ko rin yung mga alaga natin. Yan, kasi minsan nauumay sila sa dog food, dahil nahaluan ko sila ng ano, hinihimayan ko sila ng manok. So nakita nyo, puro prutas. Ayan, talagang kailangan medyo iwas-iwas ka rin sa mga makokolesterol na ano, na pagkain, lalo na pag winter at napakalamig. Ata siya sasaksak. Ayan, natin na yun. Buti na lang nahanap po agad oh. Yan, yun yung plug-in ano niya. Bagong-bago pa yung plug-in ano yun. So dyan natin siya sasaksak mamaya. Ayan mga kamamaw, gamitin ko na lang tayong kay kuya kaysa yung sa amin, mas mahaba ito. So ito lang yung sasaksak natin dun sa may harapan ng sasakyan. Ito na yun, tapos ito yung cord na sasaksak ko dito. So let's go. So ayan, saksak natin mga kamamaw. Kailangan ng sa haba nito, aabot to. So iniisip ko kasi paano ko sasarado tong pintuan natin. Yan, yung gilid na yan, paano ko sasarado. So saksak ko na. Ay ito, mahaba naman siya mga kamamaw, aabot siya. Okay, aabot yan, aabot. Sa haba ng ano niya, naabot yan. Ayusin ko lang muna yung cord. Mga kamamaw, yung saksakan ay hindi siya akma dun sa saksakan, dun sa may sasakyan. So usual kasi yung cord, di ba yung saksakan, usual may dalawang clip yun na pagpasok sa loob, di ba? Meron siyang pangatlo, yung parang bilog. So yung saksakan na gamit natin extension na kaninang tinry ko is dalawan lang siya. So hindi ko sure kung pwede kong isaksak doon kasi nga pantatluhan yun eh. So hindi ko man ginalaw. So syempre di naman tayo maano sa mga ganyan mga electricity or electric ano na yan. Tatanong ko muna kung pwede, or else bibili ako ng extension kasi hindi ko makita kung hindi ko ba sa sobrang tagal na. Kasi nung time na nakita ko yung extension cord na ginagamit ko talaga sa sasakyan ko, itinabi ko na siya kasi alam ko kasi magwi-winter. So ngayon hindi ko alam kung saan ko nalapag sa sobrang dami namin gamit dito sa bahay. Hindi ko na matandaan kung saan ko nilagay o nailapag yung saksakan. So ngayon wala akong magagawa kundi i-start ko lang yung sasakyan dahil sa sobrang lamig talaga mga kamamaw. Hindi pwedeng hindi mo i-start or isaksak yung sasakyan mo. So ngayon wala akong choice na tatakbo pa ba ako dahil sarado na nga yung mga bilihan ngayon, anong oras na. So bukas we'll see, tatry kong pumunta sa hardware o dito may hardware dito sa may gilid namin, hanap ako ng extension, baka merong
extension cord lang na pwede ko idugtong doon sa saksakan para maisaksak ko doon sa sasakyan. So yun lang ang aking parang second tag dito chance or choices ko, second choice ko na mapagana ko yung saksakan. So yun lang meron tayo ngayon. So ngayon hinihintay ko na lang muna yung pagkain ni Mrs. Tel. Talagang sa sobrang loob ng isang linggo, nagkasakit pa nga ako nung Monday tsaka nung Tuesday na ako nakapasok. Ngayon lang ako makakatikim ng lutong bahay uli dahil more on ang nakakain natin ngayon syempre yung usual na diet ko, pero naghahanap ako ng sabaw. So ngayon nagginisa sila ng munggo, inaabangan ko yun. Yun na lang ang kahit pa paano makapagpatanggal ng lamig dahil talagang as in mga kamamo, iba ang lamig. Sabi ko sa inyo, mas gugustuhin kong mag-day off muna ako ng 3 araw, lipad muna akong Pilipinas, balik na lang ako sa Monday kung pwede lang yung ganun mga kamamaw eh. Hinihintay ko yung niluluto, babacuuming ko and then pipinturahan ko kasi medyo nagpe-fade na yung ibang part ng sope para magmukhang bago ulit. Sinanitize ko lang muna, pinunasan ko rin ito. Ayun, okay na siya. Pag medyo natuyo, i-apply ko na yung binili natin dati na pang ano niya, parang pinaka-wax niya. Yan, ito yung nabili natin yung pang-wax dati. Naubusan na kami ng gloves. So plastic na lang yan ako dahil sigurado didikit sa akin yan. So ito yung sponge. Malaking tulong ito mga kamama kasi the last time na alam ko, if I remember, the last time na winax ko yan was like 2 months ago. So, napansin ko nga medyo parang nag-aano na yung mga kulay ng leather. So, kailangan natin takpan para magmukhang bago ulit. Mukhang bago na ulit mga kamamo kasi merong mga stain dito nakaraan kanina eh. Ay kanina, nakarantos kanina pa. Ano ba yan? Kanina eh, no? Ngayon parang flat na uli siya oh. Nagpantay na siya. So ayan, mukhang bago na uli. Panalo. Tingnan natin kung meron na. Ayun. Nakon, sarap mga kamamaw. Sulit na sulit lahat nagawa ko na. Ayun, kakain na lang kami. Actually, magte-10 o'clock na ng gabi. Yan ang mga kamamaw, pampinali natin. Grabe, dami natin ginawa ngayong araw na to. So ayun, nagluto na tayo ng munggo. Isang munggo. Ay, sarap. Tinigyan ko pa ng ano yun. Spinach. Init, sarap. Kasi hindi sasawaan ng ganito mga kamamaw. Yung ganitong klaseng lamig. Kailangan talaga ng ng init ng katawan. Kaya minsan nadadalas din ako uminom ng kape. Naman natin ng patis na may sili. Gulay. Napansin niyo mga kamamo, ang dami natin ginawa bago tayo kumain, di ba? Ganun ako, tahalaga kasi yung oras sa akin. Gusto ko, kesa nakatenga ako, wala man akong gagawin. Tahimik naman si Jacob. Kasi maaga natulog dahil nga hindi nakatulog ng tanghali at maghapon kami naglaro. Kasi sinamantala ko na, workout na tayo.
yung mga bagay na hindi ko nagagawa na nakakalimutan natin. Tuloy niya, pininturahan ko pa yung sopa. So at least, bago matapos maluto yung si Bless yung nagluto, actually yung anak ko yung nagluto. Nagpatulong siya sa mami niya. Ay, ginawa ko na lahat. Kumbaga ba, yung natin ngayong Friday is nagawa natin ng maayos. At the same time, yung minimithi nating sabaw, nakatikim na tayo mga kamamang. Gano'n lang kaigsi ang aking kaligayahan. Na itong Friday na ito, makatikim ako ng lutong bahay. Okay na ako. Na-accomplish na, mission accomplished. So, maraming salamat mga kamaw. I-enjoy ko na itong pagkain na ito. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.